It is 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Wednesday, February 19. VP Sara Duterte has filed a petition with the Supreme Court to challenge the impeachment complaint against her. She cites legal and constitutional concerns. A Senate impeachment trial is expected to start after the president's SONA in July this year. The Philippines will once again lodge a diplomatic protest against China. That's after a People's Liberation Army Navy helicopter flew dangerously close to a BFAR plane over Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal yesterday. The National Maritime Council has condemned the incident. And LRT1 fares will increase starting April 2 with single journey tickets ranging from 20 pesos to 55 pesos. Maximum fare for stored value tickets will be 55 pesos. Meanwhile, the petition to raise the jeepney minimum fare to 15 pesos still under review. And joining us today, finally, Storycon's resident political pundit all the way from Bohol, di ba? Bohol, okay. From the land of Chocolate Hills, si Tito Rol Llamas. And Tarsiers. And Tarsiers, yeah. And wonderful white beaches. Yes. Hindi ka mukha ni Manny Mugato in Tarsier. Hindi nga ka mukha. Sabi ko nga hindi ka mukha. Ang tawa ni Ami. Di ba yung mata ng Tarsier parang mata ni Manny Mugato? Pasok na si Ami. Yung mga tawa ni Ami. Oh. Ami Pumituan ng Philippine Star. Kamusta kayo dyan sa Parañaque City? Hi, happy Wednesday. Maganda weather dito. At magandang internet natin ngayon. Ang hirap naman kahapon. Grabe naman parusa yung kahapon. Sinabi mo pa. Tawag ka na nga. Tapos yung tawag mo, itatranslate pa. Grabe yun. Huwag mo na pala. Parang diplomatic briefing. Diplomatic briefing, gano'n eh. Kahit marunong mag-English yung mga ini-interview mo, may translator. Ayaw mo nun, pili mo nasa UN ka. Napaka-angelic pa naman ang suot ni Ami ngayon. No? Napaka-angelic. Parang cherubim, bumababa sa langit. Cherubim tsaka cherubim. Ganyan yung mga suot eh, di ba? Yung very light, very kwan. Hindi ko alam, hindi ko nakita eh. Ang palambot siya ng image. Di ba? Very soft yung image niya, di ba? Habang sa Endingaw, galing sa ilalim, parang amoy asupre. Mga ganun. Ikaw, may hawak kang ano, siyempre, yung sickle. Galing ako yung scythe pala, may hawak kang scythe. Siyempre, galing ako sa langit. Diba? Ay, ganun. Background music pa, di ba? Yung ganyan. Ay, hindi. Bok, tandaan mo ha, si Lucifer galing langit. Oo nga. Nalaglag. Oo nga. Fallen angel. Fallen angel. The fallen angel. So, pag sinabi mong galing ka sa langit, dalawa ibig sabihin yan, either pinadala ka o nalaglag ka talaga. Yeah, pero si Satanas kasi bumagsak eh. Iba naman tayo. Nandun na tayo sa baba, dati pa. Pero kamukha talaga ni Mogs. Si Tito Ronald kasi, manik manaog yan sa langit. parang iba yung hugot nun. Huwag tayo. Okay. Teka, our guest kasi is also in a rush. So let's check first if our guest is already here. And there's a little time lang eh. Wala pa. We're talking, of course, about Minority Leader ng Senado, si Senator Coco Pimentel. Siya yung gumawa ng letter kay Senate President Chis Escudero na kailangan ko na i-convene na kagad. Forthwith. Ngayon, habang nandito tayo, nagdedebate sa UP, College of Law. Si Drilon, si former Constitutional Commissioner Sarmiento, pati yung legal counsel ni Bibi Sara. Former Ombudsman Carpio Morales, Teddy Te, nandun sila ngayon. Nagkaukan sila ron. Nagdedebate kung ano ibig sabihin ng forthwith. Forthwith. Kaya hindi pala pwedeng i-google lang. Mas madali siguro i-google nyo na lang kaya. I-google nyo. Isa lang naman ibig sabihin doon sa Google. Wala naman pagkakaiba. May narinig ako nagsabi, dahil naman sa Webster Dictionary, hindi naman absolute truth yun. Mali mo. Andun si Minority Leader Senator Coco Pimentel is now joining us on the line. Sir, magandang hapon and welcome back to Storycon. Magandang hapon, Good afternoon, Senator Coco.
Gandang hapon sa inyong lahat, Ed, Ronald, Amy, lahat po ng nakikinig at nanonood. Magandang hapon po. Thank you, sir, for joining us. Sir, yung inyong yung inyong letter kay SP Cheese, nabasa po namin, pero mukhang si SP Cheese is standing by his position. And now, to be clear about it, sabi niya kanina, parang only the courts, only an order from the courts will get the Senate to start moving on the impeachment trial. Tapos sabi pa niya, Senator, kinumpara niya kay Jesus. Dahil daw, at least nung panahon ni Jesus, may clamor. Yung sumulat lang daw sa kanya, 3. Hindi daw clamor yun. No? At nung ipapako sa krus si Kristo, at least may clamor. So, ano bang tingin niyo ron, Senator? Muna sa clamor muna, hindi tayo mukhang nag-i-scale up si Senate President, pati si Jesus nadamay. hindi naman kailangan ng clamor kasi ang kailangan namin gawin sumunod. Sa commandment. Utos o mandato ng konstitusyon. Yes. So, clamor or no clamor, dapat ang mga senador expected sila na naintindihan nila kung anong nasa konstitusyon, hindi ba? Yes, sir. Yes, sir. Pero sir, granted nga po na well, kasi ang sabi rin ni former SP Dillon, kailangan muna ang Pangulo magtawag ng special session para ma-convene at maging isang impeachment trial court. Kung hindi gagawin ng Senate President. Oo. So paano po yun? Parang nag-iintayan po we're not hearing anything from Malacanang. Ganito nga. Nung una ko narinig yan na kailangan magtawag ang presidente ng special session, medyo nakumbinsi din ako. Pero nung pinag-iisipan ko na ng mabuti ito, ang special session kasi natatawagin ng presidente, iniistorbo mo rin yung House of Representatives dyan. Yes, sir. Actually. Kasi Senate and House yung special session na nababanggit yan sa Constitution. Yes, sir. This is the Senate as an impeachment court. Therefore, hindi na namin dapat abalahin ang House kasi wala naman silang role doon as a court. Ano naman sila? Prosecutor sila. Ready na sila Sila nga nag-file ng articles Therefore, mukhang hindi kailangan ng special session na tawagin ng presidente. This is a sui generis kind of special session that only the Senate should call because only the Senate should be disturbed. Tama, Senator. Pero kung hindi tatawagin ng Senate, diba, wala namang qualification sa konstitusyon tungkol sa pagtawag ng presidente ng special session. Wala namang qualification doon sa sinasabi ni Senate President, dapat in aid of legislation lang. Wala namang ganong klaseng qualification Nakalagay, the President can call a session. Pero pagpalagay na natin. Ganito. Pagpalagay na natin. Ganito. Hindi ba, una sa lahat, hindi ba obligasyon ng Senado na mag-trial na, di ba? Yun ang sabi ng Constitution. Forthwith. Tama. Isunod agad. Yan ang meaning ng forthwith Tama. Ngayon, pwede bang meron kaming obligasyon pero nakadepende kami sa isa pang tao na nasa labas ng aming institusyon? Obligasyon namin pero sasabihin namin, hindi, kasalanan ng presidente, hindi siya nagtawag ng special session Tama so, dapat yung obligasyon, pag-obligasyon ng Senado, yung impeachment process, pwedeng inuumpisahan na kasi yun ang sinasabi ni Senator Cheese. Sabi niya, kailangan daw pag-usapan pa yung rules dahil nga kakaiba tong trial na to is the Vice President, a sitting Vice President, i-review daw yung rules tapos magkakaroon ng parang equivalent ng preliminary investigation if it's a criminal investigation. Tapos, yun na nga, tinatansya yung timeline, sabi niya, pwedeng umpisahan yung trial, yung formal trial. Sa July. Sa after na ng SONA, magtatanungan pa daw. Actually, yun ang sinasabi niya na actually nag-uumpisa yung process sa Senado with the crafting of the rules. Tapos susunod yung magpapalitan ng affidavit, counter affidavit, parang pre-trial. Tapos yung formal trial ang sinasabi niya na mag-uumpisa after the SONA na yun ang tinatansya niya sa timetable. Ano naman po yung masasabi niyo? Tama. Sa position niyang yun? Dagdag sa tanong ni Ami, Senator, kailangan ba ng mahigit 4 months
para ayusin yung rules. Paano nung impeachment ni Estrada at saka ni Corona? 1 month lang yung preparations. No? 1 month lang yung preparasyon nila. So itong forthwith, ibig ba sabihin nito, 4th month? Kaya nga nasisira ang meaning ng forthwith or ng salitang agad. Kung 4 na buwan at saka 7 buwan yung 4 na buwan hanggang 7 buwan yung delay. Tapos, sabi ko nga, kung sa trial na, forthwith na, paano pa pala sa pre-trial? Dapat speed of light na yan, di ba? Kasi nga, trial lang ang pinag-uusapan, forthwith. Di lahat ng mga preliminary before the trial, dapat mas mabilis pa sa forthwith. Hindi ba? Well, kung yung track record nga, 1 month. Kung yung track record, anong 2 impeachment? 1 month Pero yun. you will concede, Senator, na it's all really up to the Senate President. Kasi yun din yung isang argumento nila. Bahala si Senate President dyan. Ay, nagpapasahan na kasi, nagtuturoan na dapat ang majority ng senators, kung nagbabasa kami ng konstitusyon at iniintindi namin, dapat i-pressure na namin si Senate President na magtawag na siya ng session namin, mga senador, as an impeachment court. Pero sir, do you think you would have the numbers, considering that quite a number of you, well, of course not you, pero quite a number of senators are going for re-election, and I know it's no excuse, of course, but sui generis nga sabi ni Senator, sui generis, ibig sabihin unique, extraordinary ito. Yung schedule ng mga recess. Sagutin namin yun. Sagutin namin sa taong bayan yun. Sagutin namin sa taong bayan yun at bakit kami hindi nag-hearing, hindi kami nagta-trial forthwith o hindi namin isinunod agad ang trial. Balita ko, Senator, Paris Fashion Week sa 25 hanggang March 4 Wala lang. Kasi yung pati yung kampo, merong mga tao sa kampo ni BP Sara. Pati sila nagsasabi, umpisahan na at matapos daw dapat within the 19th Congress. Kung hindi, back to zero yan sa 20th Congress. Do you agree also with that position? Kailangan kung uumpisahan siya ngayon, forthwith, kailangan matapos siya during the 19th Congress. Kung hindi, kung ano man yung hindi daw pwedeng isampa sa 20th Congress kung hindi matapos. Do you also agree with that? Hindi, disagree naman ako doon. Ako, ako kasi dapat umpisahan na agad yan. Pero kung hindi matapos, mamanahin yan ng susunod na Senado. Mamanahin nila yan kasi korte yan eh. So, we are an impeachment court. So, kahit papalitan ng mga judge dyan, tuloy pa rin siya sa court. Yung kanyang court docket, tuloy pa rin sa court docket. Yes. Sir, kasi meron ding di ba, yung kabilang kampo, yan din ang pinagmamalakan nila, although they will not talk about it now, dahil may nakasampa na. Matagal na nilang sinasabi, they have the numbers in this Senate. Kaya yun din ang suspetsya ng mga tao, kaya merong ibang some members of the Duterte camp na nagsasabi, umpisahan na ngayon at tapusin na within the 19th Congress because they are confident that they have the 9 votes of the senators para matalo. Kayo po, kilala nyo yung mga kasama nyo sa Senado. Nagbibilang din kayo ba kung sakasakali na merong ganong suporta for the Dutertes in the 19th Congress? Sa Senado, That's the political angle. Ako nakatingin lang ako sa Constitution. Sabi ng Constitution, now, isunod agad ang trial. So, basta sumunod lang kami, mag-comply kami sa Constitution, whether acquitted or guilty, tanggapin nating lahat yun. Ang importante, sumunod kami sa Constitution. So, hindi ito panawagan na sumunod sa Constitution dahil nakakapabor sa kay Vice President o nakakasama kay Vice President. Wala. Tanggalin natin sa isip natin yun. Basahin lang natin yung mga salita na nasa Constitution. Ang conclusion ko doon, kailangan mag-trial na ang Senado kahit naka-break. Ngayon, kung ma-acquit yan, di acquitted. Kung ma-convict yan, din convicted. Ganun talaga eh. So, ang importante, itong Senate na ito ay sumunod sa Constitution at hindi tinakbuhan ang aming obligasyon. Senator, sabi mismo ni Senate President, may continuity.
katulad ng sinabi nyo kanina, pag na-file sa 19th Congress, pwede magpatuloy sa 20th Congress. Dahil nga korte na yan quasi-judicial. Hindi na siya yung traditional na legislative process na back to zero pag hindi natapos sa term mo. No? So, pero, hypothetical. Halimbawa, pag umabot, hindi na tuloy ngayon, umabot sa July, yung timetable ni Senate President. Pwede bang bawiin ni Senate President yung sinabi niya? Pwede ba niya lang sabihin na, teka, 20th Congress na nga pala ito, no? At hindi na uubra dahil hindi naman namin nasimulan nung 19th Congress. Is that a distinct possibility? Legal possibility? Political possibility? Hindi. Kaibigan ko yan si SB, kaya ayoko na intrigahin. Sabi naman siya, hindi mo na intriga. Hindi ko papatulan yung tanong ni Ronald kasi kaibigan ko yan si SB. Hindi naman pain yun, Senator. Sir, pero Senator, kaibigan niyo, nagkausap na ba kayo since you sent the letter to him? Nagkausap na ba kayo kahit sa any form of communication between you and the Senate President? Hindi pa kasi nakita ko nag-press conference naman siya bilang sagot sa sulat ko. Ang sagot ko sa kanya sa media rin. Sir, one more. Hindi ba dapat nga dahil ikaw ang sumulat, dapat personal din yung sagot sa inyo? Diba? Sa kanya naka-address di ba dapat sa inyo din i-address yung sagot? Pinakinggan ko yung press con niya. Kaya binalikan ulit namin ng staff ko yung rules on impeachment. Binalikan natin itong Constitution. Mukhang magkakaroon ako ng second letter to the Senate President. Ako po'y magsusulat ng letter number 2. At bibigyan ko kayo ng kopya. Last na talong na, Senator. Sir, baka mas magiging kausapin na lang ninyo. Last na talong, Senator. Ilan bang senators ang mag-a-abroad during the break? Ano? Ilang senador ang mag-a-abroad during the break? Wala akong record siyempre kasi ang nagbibigay ng travel authority ang Senate President kaya mas alam ng Senate President 'yan, no. Sir, ako pa lang sir, still on constitutional and legal issues although not directly concerning the Senate. Nagsampa ngayong araw ng petisyon si VP Sara to stop any movement dun sa impeachment trial dahil sabi niya may 1-year ban provided in the Constitution against the initiation of impeachment proceedings against the same official in office. There is such a ban, pero the question has always been, when do you start counting kung kailan nagsimula ang 1-year ban ng initiation? I think they're referring to yung first 3 na sinampa na impeachment complaints tapos yung fourth yung tinanggap. So ano pong inyong tingin doon? Hindi, paubayan na natin sa korte yan. Pero medyo pagkaintindi ko doon siyempre, medyo hindi dapat ganun kadali i-circumvent yung, hindi dapat ganun kadali i-invoke yung 1-year ban. Kasi otherwise, magkakaroon tayo ng mga kaso na impeach me. Diba? Ayaw natin yung mga impeach me. Diba? Paano ni GMA, diba? May daming ganun. Meron din. Paano ni GMA ginawa yun? Kasi yung mga ganyan, linalaro mo na yung Constitution. So you do not interpret the Constitution in such a way na ganun siya kadaling laruin. Di ba? Yung impeachment ba parang ambush me? Pero ginagawa yun actually, Senator, may tawag na tayo doon na ini-inoculate daw from impeachment. Inoculation, yan yung ganyang basis niyang ganyang pananaw Kasi nga ginanap nung panahon ni GMA. Madalas mangyari yun Every year may nagpa-file. Ang tawag namin dyan, Senator, nung high school bulok. Si Oliver Lozano pa nun, di ba? Style bulok. Si Oliver Lozano yung madalas mag-file inoculation, impeachment complaint. Siyang number 1 vaccinator. Style bulok yan, style bulok. Ganito. Ang katangian ng human being, ang katangian ng tao ay natututo siya. So natuto na tayo sa past experience, that's why hindi na natin papayagan niya mga impeach me. Bawal yan. Lalim ng hugot ni Senator, Okay. Senator, ano magiging laman ng second love letter niyo? Sige na, hint lang para sa Philippine staff. Ang sasabihin ko ron, na sa Constitution, wala naman sinasabi doon na kailangan in session as a legislative body ang Senado.
para siya mag-conduct ng impeachment trial. Wala sa Constitution yun. At ipapakita namin na sa Senate rules namin on impeachment, aminado ang Senado na dapat priority ang impeachment over legislative function. Klaro dun sa rules eh. Kaya nga, so hindi kailangan naka-session ka sa legislative body para mag-impeachment. Tapos, priority ang impeachment. So, therefore, dapat tinutuloy mo ang impeachment. Hindi mo pinapatagal. Sui generis. Alam mo ba yun? Ibig sabihin nun, sui generis? All on its own. Yan. Learned ka talaga. Okay, thank you. Salamat, Senator. Salamat. Salamat. Okay, ang kanyang pangalawang love letter mukhang magiging mas maramdaming love letter. Oo, sui generis. Okay. Hindi na sui generis yun kasi two of a kind na eh. Pangalawa na love letter. Sabi rin ni Ami nung isang araw eh. Moto proprio. Dami nating Latino rin. Dami nating Latin dito. Di ba? Dami nating Latin. Kala nila, wala tayong alam ha. Ano pa? In secula seculorum. Yan. Sa pari na yun, pari yun. Forever and ever. Amen. Sa pari yun. Amore na lang ako, amore. Ano po? Pagmamahal yun. Talaga si Mr. Valentine. So, I made reference to the VP's petition kanina kasi at least, I read only the first page pero dun sa first page, yun na kagad yung basis na ng kanyang petition eh. Na there's a to be specific, no impeachment proceedings. Na yung fourth di ba? Yung fourth complaint. Although remember, Ed, in-explain yan sa atin ni House Secretary General eh. Sabi niya, yung 1 year, hindi ba tinanong natin yan eh? Tinanong ko, kailan niyang mag-uumpisa yung 1 year yun na nga, yung inoculation. Sabi niya, kailangan pagka-file sa Committee on Justice. Ito, Ami, I'm reading the rules of procedure in impeachment proceedings ng 15th Congress. This was the latest, the last impeachment kasi ito eh. Rule number 2, Section 2, Mode of initiating impeachment. Impeachment shall be initiated by the filing and subsequent referral to the Committee on Justice. Yun na nga. Yun ang sinabi ni House Secretary General. So, kung hindi siya ma-refer sa Committee on Justice, hindi pa nag-uumpisa yung andar ng kalendaryo mo na 1 year. So, hindi, I'm sure yan ang nila. I-depensa dyan sa kaso na yan. So, in effect, bali, yung first three... Committee on Justice eh. Yung first three kasi... Yung fast track eh, nagpirmahan lang eh. Yung first three kasi hinawakan ni Secgen Velasco at hindi binitawan eh. At hindi... kasi from Secgen Velasco, it should go to the Speaker. And the Speaker, it should go to the Justice Committee. Committee on Justice. So, hanggang kay Velasco lamang yung first three. Parang doon sa mga legal luminaries, hindi nila pinagdedebatihan yan. Para sa kanila, mutan academic yan. No? Kasi tapos na. Na-impeach na. Mas yung pinagtatalunan, halimbawa kanina sa UP College of Law, yung ibig sabihin ng forthwith, proceed. Ang sabi halimbawa ang sabi ni former Senate President Frank Dillon tsaka Constitutional Commissioner Sarmiento, nag-agree sila lahat, pati si Carpio Morales, si Tedite, na ang ibig sabihin ng forthwith, undue delay. No, ibig sabihin talaga without undue delay. Without undue delay. Without undue delay. Ang debate nila ay yung recess daw ay hindi undue delay. Yun yung naging debate. Sabi ni Carpio Morales at ni Tedite, hindi siya undue delay. Ang sinasabi ni Drilon at ni Sarmiento, hindi, walang ganung qualification. No, dahil nga sui generis eh. No, yung recess doesn't apply. Dahil unique nga ito eh. So, ganun yung debate kanina. Ngayon, continuing, pero nandito na ako sa story ko. Mas mabuti siguro, nakinig na lang ako. Grabe ka naman. Ka naman manlait. Joke lang. Yung etymology ng katagang forthwith, it is an adverb that means without delay or at once, formed by compounding the words forth and with, the Old English equivalent of which is foromid. Kaso may narinig akong political analyst. Sabi niya, yung forthwith naman, hindi naman monopoly ng Webster Dictionary yung definition.
Ang problema, hindi ko alam kung anong dictionary yung sinasabi na iba ang definition ng forthwith. Well, there's also Black's Legal Dictionary. That's the reference of lawyers. Tingnan natin kung Black's Legal Dictionary. Natin kung meron. Nakalista lahat ng diksyonaryo dyan sa Google. Tingnan nyo, pareho nakalagay dyan. Tama. Forthwith. Isa lang ang definition. Ang haba-haba niya listahan ng dictionary dyan. Sige, pareho yan. Parang iba-iba ang meaning ng forthwith. Wala eh, teka. Wala, dahil alam nila, isa lang ang definition. As soon as, by reasonable exertion confined to object, the thing may be done, immediately. Ayan, immediately. Pero yun nga ang aanuhin dyan, Ede. Sasabihin, inumpisahan na yung trial process with the crafting of the rules and yun na nga yung pre-trial preparations. Titingnan natin ngayon kung anong interpretation dyan ng Supreme Court sa ganyang argumento. Well, that will be interesting. So, kasi they will be interpreting the word in the Constitution, di ba? Forthwith actionable yan Kukunin nila yung kasong yan. They will have to tell us kung ano ibig sabihin ng forthwith as used in the Constitution. Well, I think we all hope that the Supreme Court will make a decision forthwith. Very good. Mukhang priority. Very good. Mukhang priority naman nila no? Priority nila no? Na baka sa next week pag-usapan. Hindi pa 10 days sana binigay, di ba? Pero meron silang regular na every Tuesday ang unbank. Yung unbank. But I think yesterday, yung decision yesterday was, which I think naman is procedural. You always give the respondents 10 days to file their comments. And that was what was given. 10 working days ba yan, Ed? So, 10 calendar days? No, parang 2 weeks. In fact, 2 weeks bale, kung 10 working days. No? So, working days na. Kasi, kung nagmamadali, yung sa mga budget petition, sa April pa yung oral arguments. Sinet na. April. So, yun. Ng Supreme Court. We hope to have a response. Yun yung mga related stories ngayon. Yung oral arguments for the GAA and the Maharlika Investment Fund petitions, sinet sa April. Pero at least, actionan nila, yung mga petition. Meaning they have accepted and yun na nga. And they have they directed, will tackle the petitions. Yeah. Tinanggap nila. Yeah. Yan yung mga istorya ngayon. And normally naman, once the respondent replies, then it's faster na. Hindi, kuminsan hindi nila tinatanggap, di ba? Sinasabi nila, wala namang actionable dito sa petition niya. Di ba? Binabalik nila Pero ito, action na nila, merong oral argument. Okay. Mga bok, we just need to go into a quick break for 5 minutes. You're watching Circle on One News. We will be back. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.
We've got developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to Storycon or the Story Conference. I'm Ed Lingao, and so, of course, still with us, Ami Pamintuan ng Star and Tito Rol Llamas, our political pundit. And time to check local politics in Cebu. One News Desk editor, Dale Israel, has the latest from Cebu. Dale. Sabi nga nila, politics is all local. Always local. Hi, Dale. Yes, maayong hapon, Ami, Ed, and Ronald. A lot of Congressmen Drew Black from supporters of Vice President Sara Duterte for voting in favor of the impeachment complaint. And Cebu 5th District Congressman Duke Frasco was no exception. That is because his wife, Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, is known to be a friend of VP Sara. And in fact, it was in their home in Liloan where VP Sara usually goes when she is in Cebu. Cristina was actually VP Sara's spokesperson during the 2022 elections. In a speech in Liloan last week, Frasco explained the reason why he signed the impeachment. For one, he said he does not want his projects to get stalled, and with no fund allocation if he does not join the majority who signed in favor of the impeachment of the VP, that is around 240 congressmen. Another reason why he recalled was when they needed help from VP Sara, when Cristina called up the VP during the Love the Philippines controversy, and he did not get any help from the VP. During 2023, they found out then that those who criticized Secretary Cristina are well-known social media personalities who are aligned with VP Sara. So Cristina called up the VP and she said that if you can ask your friends, social media personalities, just hinahinay lang, but then VP Sara said she cannot dictate social media personalities. And then Cristina goes, if the VP could issue a statement of support, then the president and senators and some governors and congressmen already expressed support, but the VP answered she cannot issue such statement of support. And a month later, in August, Frasco said that he was surprised by Duterte when Duterte visited the opponents of the Frascos in the district, which is the Duranos of Danao City. 5th District is composed of Liloan, Compostela, Sogod, Carmen, the Camotes Group of Islands, and Danao City. In July 2024, VP Sara again visited the Duranos, again without a word from the Frascos, whom he said he treated as allies in the elections. That's basically what he said, why he signed the impeachment, aside from, quote-unquote, allowing the VP to answer the allegations hurled against her. Pero di ba, Dale, that's so predictable dahil that's too much water under the bridge. Dahil kahit naman si Sara, Vice President dati ni BBM Dati naman may unit team di ba? Kaya yung pagiging spokesperson ni Frasco kay Sara was so ancient history Dahil nung naghati sa Cebu, local politics between the Garcias and the Ramas, malinaw na magkaiba sila ng kampo. At lalo na nung sa national dahil cabinet secretary si Frasco at deputy speaker naman yung kanyang asawa sa Kongreso. Kaya 'di ba hindi naman siya nakakagulat. Kaya nagulat ako na nagulat si Frasco na sinuportahan ni Vice President Sara yung mga Durano. No? Talaga namang parang that was so logical. That's actually correct, Ronald. But then Frasco got the flack from the supporters of the Vice President, which Sara Duterte has actually a lot of supporters here in Cebu. That's what he has to explain why he voted in favor of the impeachment. Pero Dale, yung unang binanggit mong dahilan kung bakit bumoto ng ganun si Jun Frasco, ang sabi mo kasi parang to the effect na gusto niyang matuloy yung mga projects niya at hindi mawala ng pondo. Ang tanong ko, meron bang binitawang banta o parinig yung liderato ng Kongreso kay Congressman Frasco to toe the line, otherwise delikado ang kanyang proyekto, or kusa lang siyang natakot at nangamba at naniguro? Those are two different things kasi. One is may nagparinig sa'yo at may paramdam. Yung isa naman parang naninigurado ka lang. Okay, nagpapalusot ka. Ibig sabihin, yung mga project ni Toby Chanco ay tatamaan din kahit siya yung campaign manager ng admin slate dahil hindi siya bumoto. Yeah. So, do we know kung anong klaseng hugot? Anong pinaghuhugutan si Frasco when he said na he has to protect the projects? It was not clear, though, that if the projects will be stopped when he will not vote for the impeachment. But that's what Frasco explained. He just fears for his projects to get zero budget
if he did not join the majority. Yeah, I understand. Pero that also bears asking later on. Anong basa mo dyan sa situation dyan? Kasi napakatagal ng alliance din ng Duterte and yung Garcia Frasco families, no? Sa tingin mo ba complete break na yan? Although sabi nga ni President Marcos, never say never. Pero sa tingin mo talagang gano'n nakalalim din yung break between the Garcias and the Dutertes? Considering the support of the Dutertes nga dyan sa Visayas and in Cebu. Yes, actually, that's correct. The Dutertes has earned a lot of support, still a lot of support here from Cebu and the Visayas. But then the alliance between the Garcias and the Duterte is kind of shaky right in the moment because yun nga, yung Duterte, when Sara Duterte was here in Cebu, he usually goes to the Frascos or to Garcias, but now she goes to the opponents of the Garcias, which is the Duranos of the 5th District in Danao City. That's where Sara goes. If she is in Cebu, she goes to the Duranos in Danao City. Pero Dale, pag sinabi mong shaky, ay iba yun doon sa tanong ni Ami. Ang sinasabi kasi ni Ami, irreversible na ba yung relasyon nila? Ganun ba kalalim? No? Nagkasunugan na ba ng tulay? Humpty Dumpty na ba yan? Pag sinabi mo kasing shaky, bukas makalawa, pwede pa. No? So ano bang tingin mo? Shaky nga or talagang malalim na? In the signing of the impeachment, two congressmen did not sign the impeachment. That is Third District Representative Pablo Jan Garcia, which is the brother of Gwen Garcia, and Cebu City Congressman or Congresswoman Del Mar. So I guess that would build something. We can build something from there. They can build something from there. I think everybody's curious din kasi I know politics minsan talaga nagkakaaway-away yung mga tao pero ito kasing at least dati the impression we were getting is si Frasco tsaka itong si Sara were close personal friends kahit paano. Yes. Ngayon ba hindi lang sa politika magkaaway sila pero sa personal ay magkaaway na rin sila, would we know? Alam mo, iba kasing magkahiwalay na kayo, magkaiba na kayo ng bakod, iba yung nagbabatoan pa kayo ng itlog. Well, kung magkalabang kayo sa local, that is intense. Very intense, sa national nga, pwedeng magkapatawaran pa. Pero sa local, parang, very personal very personal yan. Mas mahirap magpatawad doon. Sabi nga ni Vice President Sara, hindi ako nakakalimot at hindi ako nagpapatawad hanggang libingan. What we know so far is that Secretary Cristina asked for help from the Vice President, personal help, when she had this issue over the Love the Philippines campaign, and she did not get any help from the Vice President during, let's see, in 2023, and in 2024. Still, she did not get any help from the Vice President. Dale, anong pulso what's the pulse among the Cebu residents tungkol sa impeachment? Kasi yun na nga, sabi na, alam natin malakas ang mga Dutertes pa rin dyan sa province, even in the city, no? Meron bang ganong survey or ikaw sa pakiramdam mo, you are a resident of Cebu, anong pakiramdam mo? Malakas pa rin ba yung suporta or are they against the impeachment? A lot of people, it's actually divided. A lot of people are somewhat indifferent of what's happening on the national scene in the impeachment. But if they are asked if they are for Vice President Sara, they are actually in favor of the Duterte. So I could guess that people here are against the impeachment. There's a rally last week of the Maisog group here in Cebu, and they had a rally in support of Vice President Sara and against the impeachment complaint. Pero bakit, Dale, sa mga surveys, isa sa pinakamadramatic ang pagbaba ni Vice President Sara ay Cebu, no? Visayas, Central Visayas. Yan yung isa sa pinakadramatic na pagbaba niya. More dramatic than halimbawa sa Luzon. No? Bakit ganun? No? Kung ang tingin mo ay anti-impeachment yung mga Cebuano. Ikalawa, bakit yung kanilang kandidato for mayor sa Cebu City ay medyo distant third sa surveys? No?
kung ganun pa kalakas ang mga Duterte, halimbawa sa Cebu City? Well, in Cebu City, for example, the only ones that are really we can say that the only ones that are really noisy are the ones on social media. So that's what. But actually, the people here are very indifferent, and then they just want to earn a living, and they don't want to. Hindi nila gustong makisaw-saw sa politika. So most of those who are noisy are the ones nandun sa on the social media and those in online. Dale, last question for me. Let me just canvass your political antenna. Kasi Cebu has the largest number of voters for any province in the Philippines. Do you think for them itong impeachment issue will be a major issue sa coming elections? Especially doon sa national level. Sabihin ko na diretso, especially sa pagpili ng senador, magiging issue ba sa mga Cebuano itong impeachment? That's correct. It will actually have an effect on the choices of the senators who will be actually becoming center judges if the impeachment court comes in. So the Cebuanos here are really looking into what's going to happen, or they're actually choosing which candidates are in favor of the Dutertes. Okay. Dale, tanong ko na lang si Michael Rama, kumusta na siya? He's appealing his dismissal eh. Nagkakampanya ba siya? Kasi he's presuming na pwede pa siyang tumakbo, di ba? Well, what's he doing now? That's correct. Mike Rama is in and out and in and around the city for now. He's campaigning. He's with his slate. And even though yesterday, or was it 2 days ago, there's his appeal that the ombudsman was dismissed for the case on nepotism. And but this does not stop him from campaigning, still campaigning here around Cebu City. Okay. Ano po? Okay na? Okay, maraming salamat. Okay na. Okay na. One News Senator Dale Israel from Cebu. Maraming salamat, Dale. Thank you. Okay. It's Wednesday today, so midweek. Lumalapit na ang Biyernes. Ano yung nasa mo sabi ko? Lumalapit na impeachment bukas sa July. National Day of Japan, bukas. Ronald, kumusta yung mukhang merong movement yung mga Catholic schools na magbabakasyon silang lahat sa February 25. Yes. Andun ako kahapon sa SEAP. Doon ako kahapon sa General Assembly ng Catholic Educators Association, yung SEAP. Sa Bohol. Sa Bohol, 2 days ako. Yes. Mukhang ganun yung kanilang gagawin. No? Hindi lang Catholic schools, pati UP. Pati yung UP system. Pati UP, yes. Pati UP sumama na. Ang konteksto kasi, February 25. Parang non-academic day. Yes, non-working, non-academic day. Dahil nga kahit daw hindi ginawang bakasyon ni Bongbong Marcos. Yes. They're doing this in protest kasi mismo. ginawang working holiday. Yes. Tama? Working holiday in protest, at the same time, affirmation ng kanilang commitment sa spirit ng EDSA. Parang yung tingin kasi nila, nung tinanggal siya, para sa maraming tao kasi parang, ano ba yung issue? Para sa iba, pagbawas ng relevance ng EDSA nung tinanggal yung pagiging holiday. No? Kaya sila, ay mag-holiday sila, moto proprio. On their own, sui generis. Sui generis. In secula seculorum. Pater noster lahat ng Catholic schools, Ronald, that's almost 200 schools, Yes. Ang dami nun. Tsaka ako niyan, medyo significant yan. Dahil karamihan dyan, mga middle class Diba? Yan yung malalaking yan yung mga malalaki. No? Kaya hindi siya simpleng quantity lang. May pagka-qualitative yung kanyang impact. No? Kaya ayun, in just a couple of days, celebration na. Yes. Well, next week. It's gonna be next week. Monday. 25th is Tuesday. Okay. Next week. At ilo-launch din yung museum at yung libro about Pinoy. Na meron akong isang picture doon. Isa lang. Wala akong picture doon.
Isa lang. Hindi, si Ed may picture sa EDSA. Wala ba akong picture? Yung original EDSA, si Ed. Oo. Di ba? Yung EDSA rally, si Ed. With his classic sunglasses. Ray-Ban. Ray-Ban sunglasses. Hindi Ray-Ban yun. Ano yun? Eyeglasses yun na pinatint ko lang. Oo, yung mumurahin. Oo, yung Ray-Ban kasi medyo mahal yun. Hindi ko kaya yun. May grado yun. Eyeglasses yun na ano. Sige. May Ray-Ban ng peke ngayon, Ed. May Ray-Ban ng peke. At kasama niya, may grado yun. At kasama niya mga madre. Kaya paring-pari ang dating niya nun. Katulad dito sa Storycon. Mukhang madasalin talaga. Talagang siya. Banal. Banal. Hindi siya nagpapanggap na banal katulad ng katabi niya. Talagang banal siya. Pero siya hinahatak ng mga madre at mga banal na banal siya. Katulad ni Manny Mugato. Naku, yan lang. I'm in good company. Ako ay hindi masyadong banal katulad ni Patrick Paez. Nagkakalawa na tayo. Magpaalam na nga tayo. Maraming salamat kay Ami Pamintuan sa Parañaque City, ang bossing ng Philippine Star, at kay Tito Ronald Llamas. Na nagreklamo si Congressman Marcoleta. Hindi daw pinikap yung kanyang speech. Hindi ko talaga. Pagpangunahan. Nangiintriga lang ako. Hindi ba lumalabas eh? Ito talagang Philippine Star, Philippine Star talaga, Nabalitaan ko yun, Ami. Sinagot ko naman. Nabalitaan ko yun, Ami. Walo daw ang reporter niyo ron. Dami niyo reporter doon, ha? Dami niyo reporter. In-explain naman ni Ed, Ewan ko lang kung nakuha, Ed, yung explanation mo. Doon kayo magpaliwalag sa presinto. Ami, in hindsight, we should have framed it in terms of the freedom of the press and freedom of free expression. The right of free expression. We cannot be told how to write our stories. Yes. Yan. Tama. Especially not by our sources. Hindi, kasi ang akusasyon niya bias Di ba? He was singled out daw. Philippine Star? Mahirap magkomento doon na baka magkasabunutan pa doon. Philippine Star, bias? Kailan pa naging bias ang Philippine Star? Magbubuo na tayo. Magpalo na tayo. Nag-goodbye na ako Baba tuloy. Umabol ka pa. Maraming salamat, Ami Pamintuan, bossing ng Philippine Star, at kay Tito Ronald Llamas, ang bossing ng mga pare at madre. At mga integero. Okay, Jen, second to Mark, 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.